At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, at ang pag-uusapan ho natin ngayong araw na ito, itong nakita kong interview kay Attorney Chrissy Conti, yung itong ICC Assistant to Counsel. Ayan ho ayan po, pakinggan ho natin guys After ng aresto, dapat talaga na ma-turn over siya sa isang member state para masundan yung process ng member state na yun. Under the Rome Statute, may Article 59, may obligasyon kasi yung custodial state. Custodial state yung may hawak sa kanya na una, alamin kung naging tama ba yung proseso o natupad ba ang mga protocol at kung wala bang nalabag na karapatan niya. At itong determinasyon na ito ay sa korte ihaharap. Pagkatapos ng korte, i-endorso siya yung kanyang kustodiya or isusurrender, yun yung term, sa International Criminal Court for trial. So yun naman pala ay alam naman pala nila ang tamang hakbang kung paano arestuhin ang isang na nilabasan ng warrant of arrest ng isang International Criminal Court. Ayan nga ho yung ICC. So maliwanag sa kanya pagpapaliwanag na according sa under the Rome Statute sa Article 59, yun nga ho yung nakalagay according sa kanila, sa abogado na ito na si Condi, na upon serving the aforesaid warrant of arrest ng ICC, dapat dalhin muna itong si Duterte sa korte kung saan siya naaanib na bansa. Dito siya sa Pilipinas naaanib. So, dapat dinala muna ho siya sa korte and then, i-check ng korte na yon yung mga papeles na ibinigay ng ICC, kung ito ba talaga ay para kay Pangulong Duterte at yung ito ba talaga ang mga protocols, tama ang protocols at hindi nalabag ang kanyang human rights. Ayan ho. Kapag nakita na ng korte yon, isusurrender na ng korte si Pangulong Duterte doon sa ICC, saka pa lang siya dadalhin ho sa ICC. So, ang nangyari kasi, diniretso agad siya, inilipad agad dyan papunta sa Hague, Netherlands. Pero kanina ho, nung nanonood ako ng 24 oras, no, may part doon na ini-interview ang isang reporter ng GMA7 na attorney na yon, na dahil nga daw nangyari yung mga war on drugs, 16, 17, 18, mga ganun ata. So, nagkumalas ang 2019. So, wala daw visa yon. Kahit na kumalas na, dahil ang war on drugs nangyari prior sa pagkalas ng Pilipinas. So, legit pa rin daw ang kanilang operasyon. Yun ang sabi ng mga nakakaalam sa batas. At isa pa ho sa nakita ko ho sa website ng ABS-CBN, ito i-overlay ko dyan sa screen ninyo, na nakalagay dyan na according sa kanilang source doon sa Netherlands, sa may Hague, yun nga, dadalhin si Pangulong Duterte sa ospital, and then after that, papipiliin siya kung gusto niya mag-house arrest. At kung mangyari yung house arrest, pipili si Pangulong Duterte di umano ng kanyang doktor, and yun na ho. Ito ho, pakinggan natin yung sinasabi ni Attorney Abayon guys. Ito. About ito sa Article 59 ng Rome Statute na sinasabi nila. Po natin today is none other but still the Rome Statute pa rin po. Specifically, Article 59 po ng Rome Statute. So may kita po kasi natin dito, Article 59, nakalagay po dyan, arrest proceedings in the custodial state. Okay, so ano po ba ang procedure according sa Rome Statute? When a person is arrested, he shall be brought promptly before the competent judicial authority. Okay, so take note po a person pag inaresto, dapat siyang dalhin agad sa competent judicial authority. Ngayon, ang next question, anong competent judicial authority yung kailangan dalhin yung taong isang arestado? Nakalagay din po yan dito, which states here, in the custodial state. Okay? Ang ibig sabihin po ng custodial state, yan po yung bansa kung sino yung may custody ng akusado. So dito okay? sa Pilipinas, Tapos, Korte ng Pilipinas. Next po gagawin dyan, yung competent judicial authority shall now determine in accordance with the law of that state, kung unang-una, letter A, whether or not the warrant applies to that person. Okay? Pangalawa, letter B, whether the person has been arrested in accordance with the proper process. Okay? And letter
letter C, whether or not the person's rights have been respected. Correct. Okay, so makita po natin, Article 59 of the Rome Statute is very clear po. When a person is arrested, dapat agad siya promptly dalhin sa competent judicial authority of the custodial state. Tapos yung competent judicial authority na yon or yung mga courts po has to determine kung nasunod ba yung A, B, and C Yes. na binanggit ko. Correct. Okay? So ngayon, ang next po natin kailangan tingnan is ano ba ang nangyari sa pag-arrest or yung proseso ng pag-arrest kay FPRRD. Okay? So bago po tayo pumunta dun sa A, B, and C, yung una po talaga natin kailangan i-determine is whether or not FPRRD was brought promptly to competent judicial authority of the custodial state. So, I'm assuming, alam nyo naman po siguro yung sagot, di ba? Ang dami naman pong videos lumalabas kung ano yung procedure nangyari. But Correct. anyway, briefly i-discuss ko kung ano yung personal observations ko po based on all the videos I've seen and all the news articles I've read yesterday. So, ang nangyari po sa FPRRD, he arrived from Hong Kong. Tapos pagdating po niya sa Hong Kong, ano ginawa? Kinuli agad siya dun Yes. sa lang sa airport. Tapos Airport. diretso dinala siya sa Villamor Air Air Base. Base. So, ang question dyan, is the Villamor Air Base a competent judicial No. authority? Okay? So, that is very self-explanatory. I'm sure a reasonable person would be able to answer that himself. For me, Okay? no. So, doon pala po makikita natin, FPRRD was not brought before a competent judicial authority. So, Carlomidas TV is signing off. Hanggang dito na lang muna tayo. Keep safe everyone and have a blessed day ahead to all of you guys. Bye-bye.